At taas mo na ng lahat ng kamay, taas ang kamay. Bottom lang po yan. Ngiti, ngiti. Yeah! Okay na. Thank you. Anyway, good morning! May iba siguro na ginagawa natin. Yes! So kung negosyo yung ginagawa natin, sa'yo. Negosyante! Kasi baka makalimutan mo lang. Okay, so sabi namin, total marami naman taong pupunta, sigurado, samantalayin na natin yung pagkakataon na magsama-sama para makapag-share tayo. Yes! Kasi iba pa rin pag-pick personally, no? Yes! Kasi sa Zoom, no? Yes! Okay naman yung Zoom, komportable, tama? Pero iba yung personal na nakikita eh. Kasi Yes! yung mga marirealize, ang gwapo pala ng mga GM. Tapos, ako kwentuhan ko lang kayo, total nabanggit ko naman negosyo to kasi napaka-importante kung paano mo tinitignan yung negosyo. Hindi na negosyo, napaka-importante kung paano mo tinitignan yung ginagawa natin. Yes! Kasi maaaring pareho tayong ginagawa, pero magkaiba tayo ng tingin. Yes! Siguro, syempre, yung iba, especially sa mga wala pang experience sa pag-negosyo, or ngayon lang din nakaisip magdagdag ng pagkakakitaan bukod sa trabaho, maaaring ang tingin mo part-time. Which is good. Maaaring tingin mo extra income. Tama? So, napaka-importante kasi niyan at napaka-crucial niyan, lalo-lalo na pag ginagawa mo siya, because kung paano mo tignan, ganun mo tatatuhin. Parang, trato mo lang, kaibigan. Paano mo tatatuhin? Friends with benefits, gano'n? Kaibigan. O kaya, best friend. Iba yung trato mo sa friend tsaka best friend. Yes! Iba yung trato mo sa friend, best friend, tsaka girlfriend. Yes! Iba yung trato mo sa friend, best friend, girlfriend, tsaka asawa. Tama? Iba rin yung trato mo sa anak. Ito pa isa, iba rin yung trato mo sa boss mo. Yes! If we talk about boss, do you respect your boss? Yes or yes? Yes! At the point you're doing things kahit hindi mo na gusto. Kasi kailangan mo. And by the way, that's also a positive way na kaya mo palang gawin, depende sa tao kung sino magsasabi. Tama? Yes! So, pag walang influence yung tao magsasabi sa'yo kung ano gagawin mo, mapapaisip ko pa gagawin ko o hindi. Kaya ko nabanggit yung medyo positive yung pumipiyok tao, sorry kasi kaka-19 ko lang po yan last year. So, napaka-importante pala kung sino pinapakinggan mo kasi dumidepende kung paano mo gagawin. Yes! Ano, pag boss mo yung nagsabi, ginagalingan mo ng todo. Tama? Di ko lang alam pag yung asawa mo nagsabi kung ginagalingan mo ba. 50-50. Kasi di ba minsan nakakatamad? Lalo na pag medyo too much familiarity na. Para okay lang naman kahit hindi ko gawin eh. Pero pagdating sa trabaho mo, sa boss mo, hindi ko pwedeng hindi mangyari. At kunyari, pag sinabi mo papasok ka ng ganitong oras, papasok ka talaga to the point na ayaw mo mali. Yes or yes? Yes! Kasi again, depende kung paano mo tratuhin kung sino pinapakinggan mo. Kaya napaka-importante yung sinasabi ko right now kasi regardless kung gaano kataas yung pangarap mo dito dahil na-inspire ka sa mga nakikita mo, yung tipong pagpasok mo pa lang dito, nakikita mo sobrang daming Ferrari, sports car, pagpasok mo, daming tao. Pagpasok mo, nakikita mo yung mga coaches and mentor, yung mga gym na alam mo kumikita na malaki. Nai-inspire ka. Yes! But that doesn't mean makukuha mo yun. Dinediretso ko kayo. Hindi ibig sabihin may kumikita, hindi ibig sabihin may naka-Ferrari, hindi ibig sabihin nagkaroon na ng milyon, yung mangyayari rin yun sa'yo. Ask me why. Why? Because it will depend on how you will see the business. Kasi I guarantee you na kung sino kumikita na malaki dito at kung sino ang may gumanda yung buhay, kasi iba yung tingin nila sa negosyo eh. Kagaya ko, tingin ko sa negosyo, this is my lifelong purpose, malalim po yun. Pag sinabi kong purpose, parang ito yung dahilan kung bakit ako nabubuhay. Yes! And pag ito yung dahilan ko, no one can stop me. Because it's no longer a job for me. Job is different from work. Job is what you do to have your finances para, diba, you have a job. And most of the job, you hate it. Yes! You're not motivated to wake up early in the morning. Yes! So it simply means that's not you. That is not what you want. Yes or no? Yes! But you need to do it in order for you to live. Kasi
mag-iisip na hindi ko kailangan ng pera. Alam mo, madalas pag ganyan pag-isip mo, malamang sa malamang, ikaw yung walang pera. Kasi hindi mo pinapangalagaan yung pera eh. Yes. Let's face it, yes, hindi po masama maging mukhang pera. Hindi po masama pag-usapan yung pera. Yes. Madalas ka, pag ganyan yung topic, iniiwasan mo eh. Nangyari? Yes. Yung topic pa nga lang, iniiwasan mo, what more pa magkaroon ka. Kasi the reason why we are shamed or the reason why hindi tayo sanay pag-usapan ng pera, kasi struggling ka talaga dyan. At madalas po, pag struggling ka sa subject na yan, ayaw mo pag-usapan. Yes. Gusto mo lagi pag-usapan kung sa kabida. Yes. Kung sa maganda yung nangyari. Yes or yes? Yes. Okay lang ba taas yung parang kamay mo? Tapigin mo na sa kanan mo. Sabihin mo, pag-usapan natin pera. Usapan natin pera. Usapan natin yan! Tapigin mo na sa kaliwang pag-usap. Siyempre, huwag na tayo mag-side music. Huwag na tayo mag-side music. Okay na ako. Okay na. Tinutuan naman ng iba. Joke lang yun. Babalik tayo ulit sa sinabi ko kanina. Kung paano mo i-treat yung opportunity na to. Actually, ganito yan ha. Hindi ko alam kung anong tawag nyo dito. Pwede Yes. kasi tawag ko opportunity. Hindi tingin mo opportunity. Pwede tingin mo na side hustle. Hindi tingin mo side hustle. Kung ako tatanungin mo, hindi po ko tama at mali dito. Kasi ako to, perspective ko to, ang tingin ko dito negosyo. At negosyo ko, totoo niyan, wala pong kasiguraduhan. Pwede kang kumita ng malaki, pwede kang kumita ng maliit, pwede kang hindi kumita. Kasi lahat ng negosyo ganon. Yes. Even major companies, they don't even know kung magkano kikitain nila next month. Nakafocus sila sa ginagawa nila ngayon. Pero dahil meron ng record or data ng mga past months or past year, they will be able to see kung ano kaya nilang gawin at pwede mangyari. Kasi tayo po nasanay sa fix. Nasanay tayo sa sigurado. Kaya yung mga tao po, para maunawaan nyo, presentan nyo, or even nag-alok kayo ng kahit ano, hindi naman dahil ayaw nila, nasanay lang po sila sa sigurado. Tama! Ang lagi nasa, sigurado bang kikita dyan? Sigurado bang hindi malulugi? Pero in reality, wala namang kasigurado eh. Maybe right now, medyo sigurado ka sa work mo because everything is doing well. But the pandemic proves us that walang sigurado. Kasi yung akala mo dati safe and secure future because of your job, marami po nawalan ng trabaho. Kaya justify po na walang kasiguraduhan. And we don't even know kung kailan ulit dadating yung panahon na yun. But for me, that's already enough for me to prepare myself because I do not own my job. Anyone can replace me. To the point, papunta na nga tayo sa era ng AI. Kung hindi ka familiar doon, ibang level ng AI. Kung nakakagawa yan ng images, video, or even copywriting without hiring anyone. Ngayon, medyo na doon pa lang po tayo sa surface level niyan. Kasi technology ngayon, napakabilis eh. Wala naman nakapag-predict 5 years ago na lahat tayo ma-addict sa social media. Whether you admit it or not, wala sa buhay natin dati yung Facebook, TikTok, Instagram. Normal lang tao po tayo. Hindi kung pagkagising ng umaga, ang una mong hanapin, tasa. Nagtipla kang kape, hilamos, etc. Eh ngayon, Cellphone. notification, sino kayo nag-like? Ano nangyari? Gusto ko makaintindi sa inyo na sobrang powerful ng technology. At sobrang powerful ng innovation. With or without you, it will continue. So, okay ito. Ba't ko napalitan mo? Ito naman yun, nawala. Hello, check this mic 1, 2. Hindi kasi yung magaling mag-hawak ng mic siya. Paano ba? Teach me how. Dalawang kamay ko, isa lang. O depende. Palakpakan natin si Zay, no? Dating katulong. Ngayon, para ng mayordoma. Para na mayari ng asinda eh. Para pag gumagano, i-ready ang kabayo. Balik tayo, nakalimutan si Zay kasi dinistra yung cow mic. Pero naiintindihan yung sinasabi ko. Yes! So pag hindi ka nag-adapt, you will be left behind. Maraming umasenso, tapos ikaw isip pa rin ang isip. Maraming umasenso, ikaw dudang-duda ka pa rin. Takot ka ng takot. Napakabilis ng panahon ngayon.
With or without you, it will go on. Maniwala ka man o hindi, it will go on. Wala namang kaso nun kung maganda yung nangyari sa buhay mo. You don't need to think about it anymore. Di mo na pwedeng, parang meron kang karapatan na huwag intindihin kasi okay naman yung buhay mo. Ang pinaka-scary dito, pangit na nga buhay mo, gano'n ka pa mag-isip. Tama! Kaya mas naman na pag-iwanan. Tama? Tapos na kasi yung era na pagiging ignorante. Lahat ng information po available Yes. online. Isang Google mo lang, ultimo sakit na search mo nga. Google mo, nag-search ka, headache, cancer na pala. Di ba si Google, ibang level yun? Nangyari? Na dati, kailangan mo pang pumunta sa eksperto para malaman yung mga bagay-bagay. So, for me, it's not about the information anymore because informations are available. Ang pinaka-importante, yung tumatanggap ng informasyon. Lalo na sa pagkita ng pera. Yes! I'm not saying pangit mag-work o magkaroon ng trabaho. Maganda yan. Panamantala. Take note ha, panamantala. Pag sinabi kong panamantala, ikaw na bahala magsabi kung hanggang kailan. Because ikaw na nagsabi, hindi mo naman talaga gusto gawin yan. Kailangan mo lang gawin. At yung iba, medyo in denial na mahal nila yung work nila, pero totoo yan, kailangan mo lang eh. Kasi kung mahal mo yan, ang pagkagising mo pala, excited ka na. Tama? Kaya papasok na, oh my God, I'm excited. Di ba kung mo masasabi na talaga gusto mo? Hindi kung ayaw mo pa umuwi. Kasi gusto mo siyang gawin eh. Pero pag hindi gano'n, ibig sabihin, hindi ikaw yan. You're pretending to be someone or you're forcing yourself to be someone that you are not. Ano point doon? You're not even dun sa level na kaya mo palang magawa. Kagaya ng asawa ko, palakpakan nga rin kasama ko. O yung information ko first time niya po mag-present sa harap ng ganito kadaming tao. O ngayon, kung hindi ka sinubukan, hindi na alam na pwede pala siya mag-speaker. Is that a potential, yes or no? Yes! And most of us, meron tayong potential sa loob. Na hindi mo nalalabas kasi wala ka sa tamang lugar. O ngayon, being a speaker, do you think matinding dagdag yan sa buhay mo? Yes! Because you acquired new skill. And hindi lahat kaya maging speaker. Yes! Hindi lahat kaya maging speaker, magiging in-demand ka. And if you are being in demand, your value tumataas. Paano kung 10 years ago, hanggang ngayon, 2024, wala kang nadagdag sa skill set mo? So, possible, kung ano alam mo, pwede ba palitan niya ng AI or robot? To the point nga, may mga countries na ngayon, fully automated McDonald's sa US, meron na silang isang branch, wala talagang tao. Robot na nagsaserve ng pagkain. Marami na wala ng trabaho, yes or yes? Yes! Paano kaya kung yun yung alam mo? Marami na pong nawala ng trabaho, lalo na sa telepono. Bakit? Doon pa lang may tinatawag tayong gatekeeper sa mga call center agent, alam ko. Di ba dati pagkatawag mo, tao agad. Kung ngayon pagkatawag mo, ano na yan, voice na lang. Pero anong gusto mo? Customer service, billing, etc. Dati tao yun eh. Napalitan lang, 24/7, di na mapagod yun. Walang maternal, paternal leave. Di pa nag-advance. Yes or yes? Paano kung yun yung alam mo? You can be replaced. So, gusto ko lang maunawaan nyo, kung pwedeng bago sa'yo to, bago mundo mo to, edi pabor sa'yo. Ask me why. Why? Because you will be able to enhance and learn new skills. And new skills, ibig sabihin, nag-i-evolve ka bilang tao. At pag nag-i-evolve ka, you will be able to release your true form. Familiar kayo si Dragon Ball Z, narinig niyo? Yes! Tapos nagiging super saiyan ganito, nagiging kulay blue, yellow, kung ano yung kulay. Kumbaga, yung form nila sa Hyper Science lalabas God. So lahat po tayo may ganun. Kasi naniniwala ko hindi ka lang yan yun. Because hindi pa yun yung ending. Lalo na kung wala ka pang idea, literal, parang ka nag-uumpisa pa lang kahit depende kung ang edad mo. Because you will only discover your potential pag napunta ka na sa tamang lugar. Eh, ito sa lugar ng ganitong klase negosyo, lahat ng potential ng ibang tao, lahat ng tao lumalabas. Yes! Hindi mo napapansin, iba-iba ng industriya. Natulog, batay ng computer shop, may negosyante, may engineer, architect, iba-iba, but yet,
we have the same results na kumikita ng maganda, it is because we are able to release our potential through this kind of environment. Subukan mo, doon ka lang sa bahay, gagaling ka kaya? Tama? Tama ako sa ibang tao, kunyari kayong tinang-tinang oras, excited umuwi, gusto-gusto lang umuwi. Ano ba meron sa bahay? Actually, kung paano ko umalis ko, hindi ko na tinisura na. Kaya nung tama mo, di mo naman niligpit. Pagdating mo doon, ganun pa rin. Tama ba? Maintindihan ko at pwede ka lang umuwi kung pag-uwi mo doon, naka-ready na yung ODR kit mo. Na bagong-bago. Di ba? Kaya excited na ako. Gusto na makita yung kotse ko. Tama? Bakit excited ka mo? Wala namang bago. Kung nandito ka, nakupo ka, marami ka pang bago matutunan. Maaaring hindi mo pa yan mapakinabangan agad-agad. Pagkatapos ngayon, maaaring hindi. Pero maaaring matutunan mo ngayon, pwede mong magamit yan sa mga dadating na panahon. At yung mga panahon na yun, sigurado ko dadating yun dahil mahihirapan ka. Tama? Magkakaproblema ka, marireject ka, ma-discourage ka, buti na lang nakapakinig ka ng mga itong klaseng event. Hindi kahit pa paano, na-equip yung utak mo. So, prepared ka na. Tandaan nyo, naman po ang laging prepared sa sobrang galing. Kasi kahit sobrang kaya nga sila Manny Pacquiao magagaling, tama? Yes! Kasi natatalo pa din. Kasi yung lumaban sa kanila, ay umabot na kay Lebron. O baka umabot na tayo sa asuka, ano, make up. Sa mga babae, parents ko kayo, gawin niyo po yun. Diba? Dati wala kang TikTok. Kasi inisip ko, di ka na masasayaw. Hindi naman importante sumayaw ka dun eh. Pero ngayon, nagko-consume ka na ng content doon. Actually, talo ko kung ikaw yung consumer. Because you're just wasting your time watching other people. Why not create your own? Bakit nahihiya ka, ganyan-ganyan, etc. Dami mo ng reason eh. Pero gagawin mo lang, gawin mo para tapos na. Gawin mo, tsaka mo na isipin. Kasi most of us, we are controlled with other people. Whether you admit it or not, you are controlled by other people. Ask me how. How? Because you still have time to check their opinions. Kaya, nagiging paralyzed. Kasi, baka isipin ng friend ko, ganito, ganyan eh. Tama! Kasi mataas yung posisyon ko sa kumpanya. Ang taas yung respect nila sa akin. Tingin nila sa akin, madami akong pera. So, ibig sabihin, pag nag-post, baka isipin nila, wala akong pera. Ito matindi, bakit hindi ba totoo? Ang tawag kasi dyan, ego. Ang tawag kasi dyan, pride. Okay yan, kung yayaman ka dyan. Pero kung hindi, kaya rin ang hirap yung rason. Hindi ako pupunta sa mga ganyan. Ang daming tao, papalak-palapak, ang jologs ng baduy. Okay lang baduy, okay lang jologs. Ang tagalin mo, 200,000. Tama ba? Hindi, sabihin nila gusto na sabihin. Alam mo bakit ganito? Ako ask me why. Why? Because I don't give a shit on their opinion of me. End of the day, I will drive my car. End of the day, I will wear this jacket. End of the day, I'm me and I love me. So why do I care about you? Naintindihan yung mentality? Sige, start na ako sa topic natin. Actually, may kilang may kilang. Totoo niyan, napakadami niyong kailangan malaman. Lalo nga naman kung bago ka. So una, huwag namang madali. Kasi lahat may proseso. A baby needs 9 months. Hindi conceive. Madaliin mo yan, immature. Premature. Tama? Wala, kulang pa yung kamay. Wala pa. Huwag mo madaliin. 9 months ka eh. Pero yung paggawa, mga minutes lang. Alam nyo? Pag talaga ng usapan, nililihan ko kayo. Galing na kayo pag ganyan mga tao. O nasa na, nawala tuloy ako. May proseso 9 months. Butterfly. You need to have it in napupod, natawag metamorphosis.
Alam mo yun, may nakitang butterfly, siyempre excited ka naman. Gusto mo maging butterfly yun, nakita mo, nagpo-form na siya ng cocoon. Nandun na siya sa formation ng proseso ng metamorphosis. Ano, labig sa hiwain mo. Tulungan na kita. Kasi naturally matatapos yan, yes or yes? Yes! Dahil makulit ka, sinira mo yung proseso. Kung nangyari, baka isang pakpak lang. To the point na hindi pala siya makalipad kasi sinira mo yung proseso. Kaya minsan pag may pinagdadaanan kayo, medyo, minsan ayaw kita tulungan. Ask me why. Why? Proseso yan para matulungan. Kaya nga sa mga mate na kita ko, pag may nangungutang sa'yo, sorry, hindi ako pwede makialam sa pagsubok na binibigay sa'yo ng Diyos. Diba? Alam mo na, may mga kamusta. Alam mo na kasunod, tama? Okay, I love you. Pero hindi ako pwede makialam sa pagsubok mo. Kasi nga may proseso. Tama! So, dahil may proseso, kailangan mo maunawaan, kailangan mo malaman kung nasang stage ka na ng business. Just like in school, hindi ka pwede sa college agad, kaka-inter mo pa lang. It doesn't matter how young you are right now. What matters most is the experience and time. Kasi iba, tingin nila seniority. Pag sinabi seniority, mas matanda ako sa'yo eh. Ganyan-ganyan. Matagal na ako sa kumpanya mo, nire-respeto mo dyan. Dun yun, hindi dito. If you understand respect and honor, dapat i-apply mo rin dito. Yes! Di ba, naiintindihan mo sa kumpanya mo, big boss ka. Dun yun. Do they respect you? Yes. Do they honor you? Yes, kasi ikaw yung boss. Pero dito, hindi ka pa yun. So if you understand the purpose of respect and honor, you should also apply it here. Ano yung sabihin, you need to humble down. Yes. Since bago ka, may nauna sa'yo, maaaring yung mga tao nakapaligid sa'yo o mga nauna sa'yo, ay mas mataas ka in terms of finances. Mas mayama ka, may kotse ka, tapos in-advise sa'yo, nagko-comment pa lang, or baka nga tao mo yun. Tama? Yes! So kailangan magtutunan mo yung respect and honor dito dahil sa'yo nauna. Kasi magiging problema mo yun. Ask me why. Why? Dahil tingin mo magaling ka na, dahil tingin mo mataas na tao ka sa labas, hindi mo mapakinggan yung nauna sa'yo. Kung hindi ka makikinig, ano mangyayari? Gagawa ka ng sarili mong paraan. Eh lahat ng paraan may nakagawa na, may resulta na, itibay mo pa. At dahil inipon mo yung paraan, inibay mo yung sistema, may sarili kang galaw, ano nangyari? Totoo to, maaaring pwede kang kumita kasi may mga inborn talaga na may kagalingan. Benta, leader siya, etc. But it will came to the point that you will ask question, bakit ganito, bakit ganyan, pero hindi ka nagtatanong at hindi ka nakinig, doon ka mahirapan. So, maaaring kumita ka na mabilis, malaki, kasi totoo niyan, may mga magaling klaseng tao, influensya lang katapat. Kagaya ko, right now, basta alam ko kaibigan ko, may pinasok ko, sama mo ko dyan kahit ano pa yan. Ang galing mga benta, ang galing mga pagpasali, yes or yes? Yes! Because I use me. Kaya sila sumali because of me. E di iglap, pwede makapasali 10 agad, isang bagsakan, tama? Pero yung kita mo dyan, pababa. Ask me why. Why? Bago ka dito, hindi mo alam, hindi ka nakinig, paano mo handle ng mga tao? Eh hindi naman nila kaya gawin yung ginawa mo. Ito, isang ganun lang, nagsisalihan sila. Eh ang tanong, sumali rin sila, tama? Mag-invite mo ba sila? Yes! Eh, hindi naman isang ganun, sasali na yung mga tao sa kanila eh. At dahil hindi mo alam at hindi mo pinagdaanan yun, wala kang matuturo sa kanila. At dahil wala kang naturo sa kanila, mahirapan sila. Naintindihan? Yes! So, kailangan dumaan tayo sa proseso. So ako, dumaan ako sa proseso. It took me 8 years for me to earn my 68 million. Huwag kayong malula sa amount. Yes, malaking pera yan. Pero 8 taon po. So if you're thinking na part-time to, extra income, side hustle lang, short term, nagkakamali ka. Because I'm here to prove to you, pang long term to. 8 years for me is a long term opportunity. Baka dahil pakita eh, ako nandito lang for 8 years, ikaw nakailang trabaho na. O ngayon, ano ma, short term. Nag-resign ka na, nag-apply, nag-resign na. Ibig sabihin ikaw, lahat ng inumpisahan mo, balik ko isang umpisa. Yes or yes? Yes! Ito matindi. Nung panahon na nag-umpisa ako, di naman ako kumita agad eh. Di naman ako milyonaryo agad eh. Dumaan ako sa proseso. Pero malupit, from day 1 na inumpisahan ko, hanggang ngayon napapakinabangan ko. Kaya nabalik kami sa UAE kasi napakalaki ng
Grabe, sobrang laki ng market. You don't even know kung grabe talaga. Di ko ma-explain. Kasi iba yung tingin ko sa negosyo. Kung tatanungin nyo ako, dami ko sinabi kanina, tingin ko part-time, extra income, side hustle, etc. Ako, tingin ko dito, international distributorship. Kaya kapag, kaya na, di ba, usually, kunyari, may kilala kang bago, kaya kinikilala ka, what do you do? Di ba, ano ginagawa mo? Ako, sobrang proud ko, ako, international distributor ako. Ganun ang tingin ko, may pride. Eh, ikaw. Tama! Iyak-iyak ka! Dito ka yayaman, naiiyak ka! Pero yung nagtatrabaho ka, parang si JDC dati, proud yan. Price na natin trabaho, San Miguel. Di ba puti yun na ba yan? Kaya sa San Miguel. Nangyayari? Yes! O lalo na pag nasa ibang bansa kasi, mati talaga nasa ibang bansa ako. Last month, Qatar, Dubai, next month ulit, Qatar, Dubai. So pag may kausap kang ibang lahi, nakaka-proud eh. Kasi siyempre, nandun yung conversation, ano gagawin nyo, ginagawa, at nakakatuwa, sila pa mas interesado. Pag Pilipino, alam mo, scammer ka eh. Kaya mas lalong nasira ulo ko sa negosyo natin. Kasi mas marami ang ibang lahi kaysa Pilipino. Panakot nga lang yung Pilipinas sa mapa eh, tama? Kung paano ka ibang continente, tao din yun. Di ba nasira ulo? Kaya nga sabi, this is the only vegetation on earth that can supply the nutritional need from birth to age. So, sabi lahat ba may bata, matanda, iba-ibang lahi? Yes! So, given na hindi pa ako ganun ka-expert mag-market sa ibang lahi, pero dito ako nabaliw lahat ng bagay na pag-aaralan. Paano kung makakuha ko ng susi na yun? Dito kayo mababaliw and I want you to visualize this. Dalhin ko na agad kayo sa dulo. Kaya kami, hindi kami humihinto. Na-imagine ko, ito, isang event lang to na mabilisan. Kanya kayo kadami. Ini-imagine ko, dadating yung punto, sa India naman ako pupunta, tapos natin India. Ganun sila yung mga Indian. Tapos kadami. Pagkakaroon hindi mo kung yes o no eh. Hi my friends. Kaya ako pag nandun, gumagawin na rin. Hindi lang India pala, may Chinese pa. Nakikita nyo? Ito, may Nigerian pa. Although kasi, piyo ko lahat black eh, no? Basta ko yung maputi. Nakita mo yung nakita ko? And for me, lahat naman ng bagay na tututunan at alam mo yun. So it's no longer about the external. Pag sinabi ko external, yun yung labas sa katauhan mo. Wala kang alam, matututunan mo, papasok sa'yo. What matters to me most right now is the who. WHO, which means ikaw. Kasi pag ikaw yung maling tao, mali lahat. Lahat, mali yung opportunity, mali yung products, mali yung sino man, mali yung presidente. Alam mo yung lahat sinisisi mo. Yung coach ko kasi, hindi yung tinutulungan. Actually, malaman ko lang nga yung negosyo, enough na yun eh. Regardless kung natulungan ko, hindi. Unless na pinangakuan ka. Hindi ko ma-invite ka lang dito, enough na yun. Totoo niyan, nakikita niyo sa amin, maganda yung nangyari. Pero hindi niyo alam yung pinagdaanan namin. Kami pa wala kaming coaches and mentor. Kasi diretso kami kina boss eh. 0-1 in short. May guess ba ako? Nagkaka-guess ba ako? Tama? Yes! Pwede ko bang iyayain si boss? Boss, meron ng guess, pwede mo ba ito? Wala kang apply eh! Pwede ba yun? Boss, pwede ka ngayon? Dito sa Starbucks. Pwede yung boss. Ito ka malala. Sabihin lang natin, nakabuild na ako. Lahat yun. Members ko, organization. Boss, pwede bang pa-share? Nakikita nyo? Kayo nga, may mga ganito eh. Nakakatulungan eh. So, yun kayo kagandahan. Napupunta kami sa lugar na wala kaming choice. Wala kaming option. Dahil pag wala kang option, gagawin at gagawin mo, whether you like it or not. But yun yung naging edge namin because we are able to release our true potential because we have no choice. Eh, ikaw dami mong choice.
choice mo nga na hindi ka pumunta dito eh. Pwede, di ba? Kasi depende yan kung paano mo tignan yung negosyo. Kasi kami, maintindihan nyo to pag medyo kumita na kayo ng malaki. Maintindihan nyo kung dadating yung panahon na yun. So, as much as I want to, tatry kong paintindi sa inyo to, na yes, yung material na bagay nandyan, pero it should not be your motivation. Kailangan malinaw sa'yo kung bakit mo gagawin yung isang bagay. Not only for money. So ito, medyo malalim to, and I hope mag-grasp nyo siya. Kasi, ang number one na matuturo ko sa inyong gabi, patapos na rin ako, yun yung pinag-usapan namin, is the word gratitude. Yes. You should always, daily, seconds, minute by minute, hour by hour, day by day, night by night, week by week, month by month, year by year, you should always and always be in the attitude of gratitude. Yes. Kasi ganito yan. Yung attitude na gratitude, attitude sa loob mo. So, it doesn't matter the externals, like the trainings, the how, the strategies, whatever it is. Kasi, tao po tayo. At kahit gano'n ka pa katindi, katigas, kabato, may emosyon ka pa din, na mostly, yung mga strong na sinasabi, mas weak yan, hindi lang nila pinapakita. Yan yung mga tao na talagang side na, but you won't even see them struggling. Yan yung mga tao na pag sila na mag-isa, doon binubuhos lahat. Kaya kung nila-usap yung sarili, to the point, hindi na ng tulong sa Diyos. Kasi we are human, and human being has emotions. Yes. And one thing that I've learned in this business, para at least meron na kayong idea, you can learn everything. Paano mag-invest? Coach, gusto mo matuto, kumita rin na malaki, paano mo mag-invest? Lahat yun, walang kwenta kung hindi ka yung tamang tao. Correct. Kasi maninipin ka. Gusto mo, masusunod sa oras na gusto mo. Tama. Gusto mo, hindi ka mapupuyat. Gusto mo, hindi ka mapapagod. Gusto mo, yung komportable sa'yo. Ganito yung meeting place ko. Pwede ba dito na lang? Lahat mag-adjust for you. Naintindihan? Kasi, pag wala kang attitude, gratitude, the moment that you wake up, sira ang araw mo. Totoo to. Kahit gano'n makagaling even me, admitan ko yan, doon ko lang na-realize na napaka-importante nung me time. Hindi po yung me time na nag-i-spa ka, na nagpapa-facial ka, or even shopping. We have 24 hours a day. Pagpalagyan na lang natin 6 hours, sige, itulog mo na. You still have 18 hours. At syempre, dahil parents ka na, hindi po pwedeng hindi mo asikasuhin yung anak mo, papasok ng eskwelahan, hug, laro, etc. Babalansin mo rin yung asawa mo, ganyan, bigyan ng time para di magreklamo. Syempre, you will do your job or work, it will consume time. But when was the time that you gave time to yourself? It's not necessary na mag-relax. I mean, magmuni-muni ka, ikaw. Kasi pag nagagawa mo yung daily, naiintindihan mo kung ano importante. Ask me what? What? Ikaw yung importante. More than anything else. Because kahit na sobrang mahal mo lahat ng tao, kung hindi mo kaya mahalin sarili mo, ikaw yung mawawala. Yes. And we're talking about health. Alam mo yun, mahal na mahal mo, etc. Sige, napaprovide mo. And you're suffering. You're suffering your health. You're sacrificing your health to the point na ikaw ang mauubos, pagkakasakit. Yung goal mo na mahalin sila, tulungan sila, hindi mo na magagawa kasi sa best lang tayo mabubuhay. Kaya yan, kahit pa paano, inaayos ko yung health ko, kaya kagaya ng na-explain ng asawa ko, kung pumayat ko ako kahit pa paano, baga papunta na ako sa magandang form ng katawan ko. Hindi dahil gusto ko yung itsura eh. Kasi naiintindihan ko mahaba pa gagawin ko sa mundo, so kailangan ko disiplinahin sarili ko. Because the highest form of discipline is self-discipline. Ang dali lang po magsabi sa ibang tao, pero sa sarili mo hindi mo magawa. Ang lapit mo mag-advise, hindi mo diet ka. Habang umiinom ng ano. Naintindihan? Kaya ako pinapaliwanag sa inyo to guys, napaka-powerful niya. If you will be able to master yourself, no one can stop you. Kasi totoo niya, ang pinakamahirap disiplina yung sarili natin. Sinabi mo magdadahit ka na, hindi mo magawa ko. Sinabi mo mag-gym ka na, workout, hindi sila maaga, ayos mo finances,
Tama na eh. So, kaya nga ganito ko. Okay na? Okay na? Kaya ganito ko because I was able to master myself. So if I will be able to master myself, anyone or everyone, I do not care anymore. And that will makes you dangerous. Because you will be able to get what you want. Ikaw yun. So depende kung paano mo tignan yung sarili mo. Paano ko siya nagagawa? Gratitude. Kasi pagkagising mo pa lang, pwedeng busit ka, kasi ingay ng kapitbahay, etc. O kaya, nandiyan na yung problema, bilas, lang taas na meral ko. Tama, nakakapasyan ko, etc. Pagkagising mo, yun agad bumugal sa'yo, maganda, pangit. Pangit. Tama? So, dapat bago mo harapin yung mundo, bigyan mo muna oras sa sarili mo. Correct. Yes. Sabihin natin, practice mo na mga 15 minutes, 30 minutes, maximum of 1 hour. Pagkagising mo, kung muna mag-cellphone. Kasi pag binuksan mo na, tuloy-tuloy na buhay mo. Tama ba? Siyempre, kasi muna. Tama? Alam mo yun, parang pag ano na yan, activated ka na din. Just take a moment of your time. Appreciate mo muna na meron ka. Lord, thank you. Number 1, buhay ka. Marami pa kayo na. Correct. Ano ba sasabihin ko? Actually, doon pa na kung saan ka gumising, it's already enough. Kasi pagkamulat pala ng mata mo, marami ka na makikita. Thank you, naka-aircon ako. Thank you, may bahay ako. Thank you, may kama pa ako. Kasi lahat ng mga bagay na hindi lahat ng tao meron yan. Ikaw nga, pangarap ko, Lamborghini, Ferrari sila, pangarap lang nila, may hindi natulog sa mga isliga. Tapos ikaw, pagkagising, parang peste buhay mo. Kaya mapapansin mo, kahit na yung mga side na sa buhay, ba't masaya sila? Tapos ikaw, yung kasiyahan na alam mo, hindi mo makuha-kuha. Na kahit ano pa nangyari kagandahan sa buhay mo. It is simply because you don't appreciate what you have. Yes. If you will not appreciate what you have, it will be taken away from you. Yes. Kasi may nabigay lang sa iyo yan eh. Tapos nakita niyo, hindi mo na-appreciate. Kaya nga kung sino mas konti, kinukuha pa eh. Kaya nga kung sino mas konti, na na-appreciate, mas lalong binibless. Because if that guy or that person will be blessed, he or she will become blessing to other people. Because he knows and he felt the feeling of having nothing. So he or she will be able to appreciate yung mga dadating. And by the way, just to remind each and every one, we came here nothing. Yes. Correct. So whatever you have right now is an addition. Yes. Even if it is a problem, addition pa din. You came nothing. Tandaan mo. So you just need to appreciate everything na meron ka, and doon na ma-activate yung magandang araw mo. Yes. Mag-iba na yung perspective mo. Kumbaga, mas lalo kang gaganahan. Una, matcha-challenge ka. Kasi iba yung contentment sa satisfaction. Yes. Ito nagkakatuloy ng mga tao. Hindi dapat content ko kasi binigay ng Diyos eh. Tama naman. Ito binigay sa akin mo ka. Ito binigay sa akin. Contento na. But, different po yung contentment sa satisfaction. Usapang pananampalataya na to, I'm not a pastor, but I really believe I'm a believer. And everything comes from God. If everything comes from God, I own nothing. And if I own nothing, siya may-ari. Kasi for me, our life is a gift from God. But how we live our life is our gift back to Him. So kung tatamad-tamad ako, nakakahiya naman. Di sana sa iba na lang binigay yung buhay. Kung reklamador ako, nakakahiya naman. Binigay ako, tapos ganyan pa bibigay na buhay. Are you with me? Yes. Yun nga eh, bakit? Kasi depende yan sa respeto mo sa pinapakinggan mo. Kagaya ng respeto mo sa boss mo, gagawin mo lahat. Yes or yes? Yes. Kasi mas pag-hindi respeto mo sa boss mo kaysa sa asawa mo. Nangyayari? Yes. Yung mga asawa dito, tama ba? Yung tipong pag si boss nagsabi, gagawin mo, wala nang isip-isip. Pag ibang tao, pag-iisipan mo pa, minsan tatamarin ka pa, tama? Yes. E paano pa pag si Lord ang nagdidikta sa'yo kung ano gagawin mo? Hindi dapat mas matindihan kaysa sa boss mo. Yes. Kaya nga ang thinking mo dapat, you're not working for men, you're serving for the Lord. Yes. Magiging iba perspective mo sa buhay. Every time you do something, hindi pa pwedeng bahala na. Kasi you're presenting who you are believing. Kasi ikaw may magiging salt and light para maging may influensya ka sa ibang tao eh.
Are you with me? So ngayon, pag naintindihan mo yun, magkakaroon ka ng self-mastery. Kasi magiging grateful ka na sa lahat ng bagay. Tama? Pag magiging grateful ka sa lahat ng bagay, wala kang magiging problema. Everything is an add-on because you came here nothing. And as I end, this is also to remind mga members, lalo na yung mga kumita na, kasi nangyari to. Ang ganda ng negosyo! Yung kumikita na maganda, palong-palo eh. Grabe mga pag-post. Kasi iba talaga, there's no alternative motivation in a closed sale. There's no alternative motivation in a closed sale. Ano ibig sabihin? Kahit i-motivate pa kita, pwede naman di mo gawin. Alam mo, pinaka-motivation ng tao pag may naka-close. Nag-pay in, yung kausap, ba't hindi motivation? Mas ganado ka? Yes! Mag-pay in yung kausap mo, motivate kita. Isa lang. Yes or yes? Yes! Kasi yun yung nakaka-motivate eh. Tama ba? Walang katumbas na motivation yun. Hindi kaya tumbasan yung salita ko ngayon pag may nagbayad sa cashier. Yes. At doon gaganahan ka. Tama man eh. Ang problema nga lang dahil hindi ka grateful, hindi mangyayari yun. Panay ka reklamo eh. Hindi kasi ba't hindi ka marunong? Lagi kang mag-reverse engineer. Ito yung resulta ngayon. Bakit nangyari yan? Bakit wala kang napapasali? May kausap ka ba? May nabong prospect ka ba? May close ka ba? Bakit hindi? May ginawa ka ba talaga sa negosyo? Baka pagpunta mo dito, pilit pa eh. Nagkataon talagang halitin eh. At dahil nagtitipid ka, ayaw mo gumastos, at lalo na malamig naman dito kahit papano, nagtitipid ka sa bahay, dito na lang. Nangyayari? Yes! Makakapag-picture pa sa mga bagong GM. Binanggit ko kanina, ang ganda nangyari, palong-palo, 1,000, 50,000, regardless kung magkano yan. Ibang level paniniwala mo, tama? Eh ngayon, medyo nagkaka-struggle ka. Walang sumasali masyado. Alam mo bakit? Ask me why. Why? Lalong-lalo sa mga nakapaglabas ng kotse. Yan. Okay, una yan ha. Sa mga nakapaglabas ng kotse, minsan kasi yan yung nagiging cloud o lead, takip. Sa pwede yung pa mangyari sa'yo. Kasi dahil yung ginusto mo, piling mo, mayaman ka na. Para nga mas malaki pa kinikita mo na wala kang kotse. Yaman. Hindi balik na lang natin yung kotse, puminto yun. Kasi nag-iba na yung hapang mo eh. Are you with me? Yes! Bakit? Kasi hindi ka na nagiging grateful. Mas tinitignan mo na yung pangit kaysa mabuti. Bago ka pa maimbita dito, anong klaseng buhay ba meron ka? Anong klaseng pag-iisip meron ka? Isn't it enough na may nadagdag sa kaalaman mo ngayon? Sa pagkatao mo na yun, na hindi siya kayang bawiin ng kahit sino? Yes! Kasi ikaw na yun eh. Lumaki ka na eh. Bilang tao, kahit maghirap ka ngayon, kaya mong makaangat ulit. Kasi ikaw na yan eh. Are you getting this? Yes! Kaya nga na kung hindi ka grateful, lalong-lalo na kasi, pag lagi ka nakaturo sa ibang tao, ang nangyayari, sila yung may mali. Tapos ikaw yung tama. Tapos magsiself-pity ka dyan. Imbis na inahataw mo na lang. Hindi ko po sa inyo, kami po nade-demotivate din. Tao lang kami. Siyempre, hindi nyo makikita yun. Kasi kami nga yung leader, kami yung model eh. Pero, anong ginagawa mo, Coach Kid, pag ikaw nade-demotivate? Ang ginagawa ko, kumakausap ng tao, ang motivation ko, kailangan makapagpapain ako. Kailangan makapagpabenta ako. Kasi bumabalik ulit. Iba yung feeling mo yung nakapunch ka. Kaysa puro dada, puro kwentuhan, may cheesy pa, ng mga chismisan. Uy, alam mo, sino? Imbes na umataw ka na lang. Imbes na mag-post ka na lang. Imbes na mag-connect ka na lang. Napanghinaan ka ng loob? Invite. Wala kang cheque? Invite. Feeling mo hindi mo kaya? Invite. Wala nangyayari sa'yo? Invite. Tama ba? Inaaway ka ng asawa mo? Invite. Kasi bakit kayo inaaway? Wala kang pera eh. Tama ba? Napapagod ka? Invite. Wala kang ibang solusyon. Kasi kung wala kang gagawin, yung is not there. And if you are stuck, you're not moving. If you're not moving, you are not growing.
simply means you're dying, just like a plant. If a plant doesn't grow, it's dying. It's already dying. So tayo, pag wala kang growth, walang mangyayari. So, tandaan nyo yung mga kumita na dito, yakapin nyo to, yung oportunidad, yung negosyo. Iba buhay mo dati. Kumpara ngayon, medyo nahihirapan ka lang, ayaw mo na. Buhay lang mo eh. Alam mo kung bakit? Kasi madali. Madali talaga kumita ng malaki. Lalo na kung tinabaho mo. Ang mahirap yung sustainability. Kasi hindi pa ready yung utak mo. Ang tawag doon mental toughness. Kung baga, umangat ka agad, di mo malalang pagdaanan yung mga bagay-bagay na pinagdaanan namin. So kailangan maging grateful ka para makaisip mo yung mga dadating. Alam mo yun, paano ko mabibless kung mga maliit na bagay hindi ka grateful? Kasi pag hindi ka grateful, apektado yung emosyon mo. Yes! Pag apektado yung emosyon mo, wala nang kwenta lahat, mahirap lahat. Yes! Kasi apektado yung emosyon mo na lahat ng rason sa mundo sasabihin mo. Kasi apektado ka eh. Problema sa bahay, asawa, lahat na, bills, etc. Yes. Ano umarap sa problema? Tama? Hindi clear. Pero if you would always give time, pinag-umpisa ng araw, i-appreciate mo muna, yes, you are not problem-proof. Hindi po, may problema pa din. But you will handle it much better. Yes! Kumpara sa wala ganun. Kaka-emotional ka pa rin, pero it will always remind you kung ano meron din. Buti nga, buhay pa ako, ganyan. Habang nandiyan pa yung problema, hindi naman mawawala eh. O since nandiyan yung problema, susolusyonan mo, mas lalo ka magiging productive. Kaysa isa pala, nag-work mo pala. Practice, ano naman practice, 15 minutes lang. Give time, wala kahit ano. Pinakamaganda, ano ka muna, anong tawag doon, meditate ka, meditate, regardless kung anong klase meditation. Listen to good music, listen to worship song, basa ka ng Bible, mas maganda, makinig ka ng mga audio ng mga training, whatever, just feeding yourself good things bago mo parang. May mawawala, wala naman. I'm just talking about 15 minutes of your time. And mostly, kapag gising mo pa lang, 15 minutes ka lang na gano'n eh. Hindi ka pa bumabangon. To the point, baka tama mali. Ito naman hindi. Bakit ang tao? Nawa ka sa vlog eh. Ano naglag sa'yo bilang tao? May natutunan? Yes! So one thing that I hope that you've learned tonight is gratitude. Yes! Pag meron kang gratitude attitude, day by day, hindi ka na ganon mahirapan. Take note ha, hindi ka na ganon mahirapan, which means mahirapan ka pa rin. And it's part of life. Because you're still living. Yes! Lahat ng buhay may problema yan. Yes! Iba-iba nga lang ang problema. Kasi problema namin madalas, ang kami kakain. Ang bibilin. Ang kami pupunta. Ang gamit susuko. Hirap talaga ng buhay. Yun ang problema. Naintindihan? So, alam nyo, no, lahat naman ng pinagdadaanan nyo, pinagdaanan namin yan. Nag-umpisa ako dito nung wala. Ano pagkakaiba natin? Mental toughness. Kakapuso. Hindi dito patalinuhan o pagalingan. Patindihan to lang sikmura. Nakapatigasan ng dibdib. Pag mahina dibdib mo, mahina sikmura mo, mahirapan ka dito. Kasi emotional ka masyado. Sabi na rin mo, sige, mag-tira. Ang dami yung may ito, ayaw nila. Hindi pala sa mga ito. Sige, hindi pala sa mga ito. Alam mo pag gano'n, una kong tatanungin, ilan years ka na nag-work? 10 years. Ang pastor. Wala ka pa nga 1 month dito. Tapos 10 years ka nagtrabaho. Wala naman nangyari sa'yo. Tapos dito, gina-justify mo, wala ka pang 1 taon. Nakaka-fulfill sa akin eh. Sorry na, sorry na. Naintindihan niyo? Ito sa atin na yun. Sabi ko sa atin ba mag-isip? Yes!
Huwag kang mahina. At malakas ka for your information. Last message ko bago ko bitawan ng mic. Malakas ka at panalo ka na. Umpisa pa lang ng buhay. Yes! Maniwala ka sa akin. Gusto niyo matulayan ko? Sa pag-science ang pinag-usapan, sa grado yun eh. Wala na kailangan question. Kasi science yan. Parang 1 plus 1 is equals 2. That's the truth. Science po, galing po tayo sa cell. Sperm cell to be specific. Ginamit natin yung egg cell. At kung tayo nabuo. Tama mali? 1 drop of sperm cell, million po katumbas. Yes. Ano po sa Tagalog ng sperm? Tamod. Similya po. Similya. Ay, si Elsa po yan na. Wala pong bastos dyan. Ano? Similya po. Okay, alam nyo na. Yung mga nagsabi ng tamod, ito po yun. Sige, educate ko na rin kayo. Yung tamod, yun yung cum. Ibig sabihin galing sa intercourse. Naintindihan? Alam nyo na. Okay, gagamit yung keyword ha. Kung gagamitin yung similya. Diba? O parang nakay sa live ha. Gets? Yes! So, depende nila kung sobrang malisyoso mo mag-isip. Pero ba't kung pinapatunayan yan? Sperm o similya. Diba? Bakit? Tamot. Similya po o similya. Excel. Nagsama. Isa lang nakakapasok dyan eh. Unless yung kambal, dalawa, kaya dalawa kang ulo, tama? Science po to ha, at alam mo yun. Milyon. Pero ikaw yung nabuo. Tapos, diba sa science pa nga kung may microscope, nagsiswimming yun eh. Ibig sabihin, pabilisan. Paunahan. Buhay na ba yung sperm? Is it a living organism? Ikaw yun eh. Tapos milyon tinalo mo. Kaya mo mas mukha mo ngayon. Tapos isipin mo, loser ka. Siyempre, wala pa tayong conscious mind that time. Kasi organism pa lang tayo na na-perform yan through time, kaya naging tao. Tama? Ngayon, dahil conscious ka na ngayon, at nahihiro, oh nga, no, tama yun ah. At least na-remind kita na hindi ka loser. Kung may pagkakataon nga lang, murahin ka, o ibas ka ng mga kasabayan mo, malamang baka patay ka na ngayon. Sobrang galit ng mga yun. Yung chingko, tinalo tayo, tapos gaganon ka sa mundo. Sana ka na lang yung lumabas. Sana ako na lang yung ka-perform ng tao na. Panay lang di iniintindi. Panay love life iniintindi. Hindi daw yan. Wala namang problema. Puro chismis iniintindi. Naintindihan niyo? Sobrang ganda ng buhay, guys. Namnamin natin. Para manamnam mo yan, you should appreciate life. Because you cannot give something that you don't want. Gusto mo ma-bless yung ibang tao, bless mo muna yung sarili mo by knowing who you are and by having a gratitude. So with that, maraming salamat po.